beloved Boss Mike Cervera. Eto, mga kababayan ko, pakinggan nyo to. Talagang hindi nila titigilan eh. Ooperahan ng Ito, tingnan nyo. Ganito ginagawa nila eh. Yung po bang sinasabi ko kanina na ang Pangulo ay nagkasakit, abi ginagawa nila ng mga fake news na katulad nito, mga walang ya talaga. Oh. balita namang ooperahan ng Pangulo dahil sa sakit nito, fake news. Yan. Ayon yan sa palasyo. Oh, kita nyo, sino gagawa niyan? Di yung mga DDS. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada Live Report. Nako! Itinanggi ng Malacanang ang kumakalat na balitang ooperahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa kanyang diverticulitis. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na fake news ang naturang ulat. Ayon sa palasyo, maayos na ang kondisyon ng Pangulo at tuloy ang pagtupad nito sa kanyang mga tungkulin. Sa katunayan, back to normal na ang schedule ng presidente ngayong araw sa loob ng Malacanang, kabilang ang meeting kasama ang Economy and Development Council. Kasama yan syempre sa propaganda. Gagamitin nila sa rally nila. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay kinakarma na, sasabihin pa. Yan ay epekto ng pagdodroga niya, ganyan. Yan ang gagawin ng mga yan, syempre. Yung kanyang sakit kasi sobrang bangag niya, ganun. Kakapal ng mukha, no? Tignan nyo na lang si Sarah, tignan nyo yung mukha niya dahil sa ganyang mukha. Kadahilanan yan, sa sobrang pagnanakaw. Fake news talaga kayo. Matatandang isinugod sa hospital ang Pangulo noong nakaraang linggo matapos makaranas ng discomfort. Dahilan upang hindi siya makadalo sa ilang nakatakdang aktibidad, kabilang ang biyahe sana sa Ilocos Norte nitong Biyernes. Kita nyo? Kita nyo mga kababayan ko. Kundi ba naman mga walang ya talaga itong mga DDS, Imbis po mga kababayan na alalahanin, ito pong Pangulong Bongbong Marcos, ay wala ho. Kung hindi ang ginawa mga kababayan pasakitan palalo Mga kababayan, sabi na nga ng Pangulo, huwag kayong mag-alala at huwag kayong magmadali. Sapagkat ang Pangulo ay malakas na malakas. Hindi kayo magwawagi hanggang siya ay nakaupo pa. Kung gusto nyo, sabi ko nga, antayin ninyo ang 2028 at doon kayo tumakbo kung talaga kayo gusto ng tao na pinagmamalaki nyo. Ang problema ka kasi, ganito Isipin nyo maigi mga kababayan, Sinasabi nila na sila daw ay gusto ng tao, marami daw ang nagmamahal sa isang, Sara Baliw. Oo, nakatulad ni Buday, Sabi nila yan mataas ang kumpiyansya namin dahil maraming mga nagtitiwala kay Sara Duterte na talagang gustong-gusto siya ng tao. O yun naman pala. Bakit hindi nyo hintayin ang 2028? Daanin natin sa maayos at patas na eleksyon, yung pinagsasabi nyo. Kung totoo, yung mga propaganda nyo may nagmamahal pa sa isang siraulo. Kung totoo na marami pa ring Pilipinong mga uto-uto. Kung totoo na si Sara Duterte ay masigit na mga Pilipino ang may gusto sa kanya bilang Pangulo. Sige nga sipin nyo nga mga kababayan, kung totoo kaso mga kababayan ko, isipin nyo naman maigi, bakit sila walang katigil-tigil sa paninira kay Pangulong Bongbong? Walang katigil-tigil sa paggawa ng mga propaganda para siraan ang Pangulong Bongbong. Bakit sila nagmamadali na ipa-impeach ang Pangulo para mapalitan sa pwesto ng isang lukalukang si Sara Duterte nila? Bakit? Ang tanong, kung malakas pala talaga kayo. Ang dami ng palatandaan na propaganda nyo lang yung malakas. Sa rally nyo nga Kung hindi nyo pa hakutin ang kapatiran ng iglesia, wala kayong tao Di ba? Subukan nila na mga DDS lang ang mag-rally. Nasaan ang tao? Di ba ilang attempt na yung ginawa ng mga DDS na pagrarally para mapabagsak si Pangulong Bongbong? Kung hindi man naman ba mga gunggong yang mga yang kulto ni Duterte, mga kababayan ko,
Dapat noon pa nila napababa yan kasi marami sila. Ang tanong, nasaan ang tao? Di ba? Malakas daw sila. Sa social media nga daw sila Ang dami. Oo, ang dami nyo kasi ang dami nyo binabayarang mga trolls. Ang daming mga makina na mga nakaprogram para mag-like, mag-comment sa mga sa mga post sa social media. Pero ang tanong kasi, ang pinag-uusapan dito, yung tao-tao, yung mano-mano. Nasaan kayo? Pumunta kayo ng lansangan, sumigaw kayo ng sinisigaw nyo sa social media. Nang sana, baka naman, madagdagan magkaroon ng magaganda't gwapo yung mga sawang-sawa na kaming mga pagmumuka ng mga nagrarally, ng mga DDS na kamukha ng nila Celes. Putik na yan, walang may mga itsura sa mga nagrarally. Kung hindi kalbo, panot. Ano ba yan? Nagets nyo mga kababayan ko? Yung mga nagraraling DDS, kung hindi kalbo, panot! Di ba? Hindi ako nagnakaw. Tapos sasabihin nyo, paano mo nalaman? Mabibilang lang kayo sa aming mga kamay. Di ba? Sabi. Kaya mga kababayan ko, ewan ko ba dyan July, Delia Rosario, Jing Martin, ewan ko. Nasaan yung mga pinagmamalaki nyo na nagmamahal kay Sara Duterte kung hindi naman namin makita sa lansangan? Kung may makita man kami, mga kababayan, karamihan vlogger pa. Tapos yung mga vlogger nila, yung mga itsura, kung hindi bingot, mga kababayan, yung itsura, akala mo mga hippopotamus. Diba, mga kababayan, kung ang makikita sana, yung mga katulad ng pinsan ko na si Takero Miyamoto, abay, wala na akong sasabihin Pero kung yung makikita nyo mga kababayan, yung mga banateros, putik na yan mga kababayan kayo na bahalang humusga pero hindi naman sa pamimintas, kapintas-pintas talaga. Tao pa mo Diba? Tingnan nyo mga kababayan, yung mga banateros, kung hindi kalbo, panot, abay nag-recruit pa ng bingot. Diba? Tao pa mo Ay, kaboss Mike. Diba? Totoo naman di ba? Pero inyo, mga kababayan ko, yung mga banateros kung hindi kalbo, panot, tapos nag-recruit pa ng bingot. Tao pa mo Diba? Isipin nyo maigi. Kaya sana kung marami talaga kayo, baka naman maglabasan na kayo. Kami na, eto na mga kababayan, tayo na nananawagan. Sa mga DDS na nasa social media kung totoo kayo. Sa mga bumoto, sa mga tinanong na mga nagbigay ng puntos para tumaas ang rating, trust rating ni Sara Duterte, maglabasan kayo. Kasi nananawan at nakakasuya na yung mga pagmumuka ng paulit-ulit na muka ng mga nagrarally sa Liwasang Bonifacio, sa monumento, sa People Power Monument at sa may EDSA Shrine. Kakasawa na mga kababayan, kung ang mga itsure yun at yun pa rin naman. Kung ang makikita natin si Bingot at si Chabit, anong bago dun? Anong bago dun? Wale! Kaya pwede ba, tigil-tigil nyo ng paninira sa aming Pangulo, kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung ayaw nyong kilalanin
abay magtipon-tipon kayo sa West Philippine Sea. O kaya, pumunta kayo ng Davao at doon na kayo tumirang lahat. Okay, Ninayo? Di ba, mga kababayan ko? Kasi mga kababayan, bobo nga yan mga yun eh. Kaya gano'n. Our beloved Boss Mike.